Siguro dahil sa guilt o kung ano paman. Malumanay na sinabi ni Jinbei kay Cao Wenshin, na hindi pa nangyari noon, "I'm so sorry for what she has done to you, but there is nothing between her and me now." Ginawa niya ito sa sarili niyang initiative. Tumigil sa pagkain si Cao Wenshin, tumingin sa kanya. "Anyway, sabihin mo sa kanya na tigilan mo na ako, o susuntukan ko siya sa susunod. Alam ko ang address ng lugar niya. Suntukin mo siya kung galit ka, at ipaubaya sa akin ang iba," sabi ni Jinbei. Inispoil niya siya, pero hindi niya namalayan. Medyo natakot ang ilan sa mga babaeng nakapalibot sa mesa. Ang puso ni Cao Wenshin, sa kabilang banda, ay biglang tumibok. Talagang nag-enjoy siya sa pakiramdam ng pagiging spoiled. Bumibilis ang tibok ng puso niya, at hindi siya naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Damn it! Bakit bigla niyang naramdaman na hindi naman masamang magkaroon ng boyfriend na tulad ni Jinbei? Sa pag-iisip na marahil ay gusto na niya si Jinbei ngayon, nabahala si Cao Wenshin. Inalis niya ang tingin sa kanya at itinoon ang atensyon sa pagkain. Nang makita iyon, hindi sigurado si Jinbei kung nahihiya si Cao Wenshin. Kung gayon, bakit siya nahiya? Sa pag-iisip na baka may gusto rin sa kanya si Cao Wenshin, medyo natuwa si Jinbei. Nang malapit na silang mag-enjoy muli sa pagkain, biglang tumunog ang telepono ni Cao Wenshin. Ito ay isang tono ng babala ng mensahe. Binasa ni Cao Wenshin ang mensahe mula sa isang kakaibang numero at lahat ito ay masamang wika. Nagalit siya sabay turo kay Jinbei, "Hindi ko na matiis. She just sent me another message with dirty language. Gusto mo bang linawin ito sa kanya? Kung hindi, susuntukan ko siya ngayon." Nag-isip sandali si Jinbei, pagkatapos ay nagsabi, "Sasama ako sa iyo." Nalilitong tanong ni Cao Wenshin, "Gusto mo bang linawin ito sa kanya o suntukin siya sa akin?" Kung lilinawin niya ito, hindi siya sasama sa kanya, kung sakaling magdulot ito ng mas maraming hindi pagkakaunawaan. Isa pa, susuntukan ba niya ang isang babae? Para malinisan. Kung hindi niya ito pakakawalan, maaari mo siyang suntukin ayon sa gusto mo, sabi ni Jinbei, at hindi niya inakala na may mali doon. Nang marinig iyon, ang ilang kababaihan sa paligid ng mesa ay may mas masamang impresyon kay Jinbei. "Sumasang-ayon ako," sinabi ni Guning kay Cao Wenshin. Sa katunayan, naisip niya na baka gusto lang ni Jinbei na mag-isa kasama si Cao Wenshin. Pagkatapos ay tumayo sina Cao Wenshin at Jinbei at sabay na umalis. "Ningning, ikaw ang nagsiset up sa kanila." Napakurap si Xu Qingyin kay Guning na may nakakaalam ng ngiti. Ngumiti din si Guning, ngunit hindi umimik. "Sa tingin mo ba susuntukan talaga ni Wenshin si Yu Wenjing?" Tanong ni Xu Qingyin na may pagkamausisa. "Walang ideya," sabi ni Guning, ngunit hiniling ito ni Yu Wenjing kahit na sinuntok siya ni Cao Wenshin. "Miss Gu, sa tingin mo ba magandang ideya na suportahan ang ginang para masuntok ang ibang babae? Hindi mo ba alam na bawal ito?" sabi ni Diruna, pinapuna si Guning. Sa totoo lang, ideya ni Cao Wenshin na suntukin si Yu Wenjing, ngunit sinadya ito ni Diruna na parang si Guning ang nag-udyok kay Cao Wenshin na gawin ito. Sinabi ito ni Diruna upang ipakita ang kanyang kabaitan na magpapatingkad sa kalupitan ni Guning upang magkaroon ng magandang impresyon si Leng Xiaoteng sa kanya at magsimulang maput kay Guning. Masyadong walang muwang si Diruna. Naisip din ng ilan pang kababaihan na hindi nararapat na sinuportahan ni Guning si Cao Wenshin na suntukin ang isa pang babae, ngunit alam nila na ito ay ideya ni Cao Wenshin pagkatapos ng lahat. Naunawaan ni Guning na kinukulit siya ni Diruna. "Miss D, I bet you must be very tolerant, and you'll accept any misunderstandings, dirty words and harassment, right?" Mahinang sabi ni Guning. Ito ay medyo ironic. Hindi nasisiyahan si Diruna. Hindi lamang si Diruna, ngunit alam din ng iba na ito ay kabalintunaan. Idinagdag ni Guning, "Sa aking palagay, hinding-hindi ko ituturing ang iba sa paraang ayaw kong tretuhin ako pabalik. Ngunit babayaran ko ito kung may manggahas na saktan ako." Parang si Cao Wenshin ang pinag-uusapan niya,
ngunit binabalaan din niya si Diruna. Hindi inisip ni Diruna na alam ni Guning ang tungkol sa pagmamahal niya kay Leng Xiaoteng, kaya wala siyang ideya na binabalaan siya ni Guning. Sumasang-ayon ako. Si Yu Wenjing mismo ang humihingi nito, sabi ni Guana. Hindi rin ako makatiis, sabi ni Xu Qingyin. Si Xu Qingyin ay hindi pa nakakaranas ng ganoong bagay, ngunit alam niya na hindi niya kayang tiisin ang mga nakakasakit na salita o pag-uugali. Dahil parehong sumang-ayon sina Guana at Xu Qingyin kay Guning, hindi alam ni Diruna kung ano ang sasabihin ngayon. Sa totoo lang, hindi rin siya nakatiis. Pagkatapos kumain ay naghiwa-hiwalay na sila. Gaano man ayaw ni Diruna na makita si Leng Xiaoteng na umalis kasama si Guning, wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi mo ba dapat bisitahin si Lolo Leng sa bahay? Hiniling ni Xu Jingchen kay Leng Xiaoteng na paalalahanan siya. Bibisitahin muna ni Leng Xiaoteng si Master Leng kapag nakabalik na siya sa kabisera. Gayunpaman, ginugol ni Leng Xiaoteng ang bawat segundo kasama si Guning ngayon. Hindi manghusga si Xu Jingchen, ngunit naisip na hindi nararapat na hindi bisitahin ni Leng Xiaoteng ang kanyang lolo ngayon kahit na siya ay bumalik sa kabisera. Natigilan si Leng Xiaoteng sa isang segundo, pagkatapos ay tandaan na hindi pa niya binibisita ang sarili niyang lolo. Oo, bibisitahin ko siya mamaya. Pagkatapos noon, bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanilang lugar. Tinawag ni Jinbei si Yu Wenjing sa sandaling lumabas siya ng hotel. Nang matanggap ni Yu Wenjing ang tawag ni Jinbei ay natuwa siya, at inimbitahan pa siya ni Jinbei na magkita sa isang kafe. Naniniwala si Yu Wenjing na malamang na nagbago ang isip ni Jinbei at gusto niyang bumalik siya sa tabi niya. Darating siya, sabi ni Jinbei pagkatapos ibaba ang tawag. Baluktot na yata ang pagmamahal niya sa iyo. Walang nangyayari sa amin, pero kailangan niya akong asarin ng paulit-ulit, nakakainis naman. Inis na sabi ni Cao Wenxin. Kailangan mo bang mag-overreact masyado? Parang ayaw mo talaga na may kinalaman sa akin, biro ni Jinbei. Inaasahan niyang tatanggihan ito ni Cao Wenxin. Nang marinig iyon, agad itong ipinaliwanag ni Cao Wenxin. Hindi ako napupuot na may kinalaman sa iyo, ngunit hindi ako nasisiyahan na hinaharas ako ni Yu Wenjing. Nang marinig iyon, natuwa si Jinbei at natuwa na hindi siya kinasusuklaman ni Cao Wenxin. Naunang dumating sa kafe sina Jinbei at Cao Wenxin, ngunit hindi sila magkasama sa iisang mesa. Kausapin muna ni Jinbei si Yu Wenjing. Kung si Yu Wenjing ay hindi titigil sa pang-iinsulto sa kanila, si Cao Wenxin ay lalabas at tuturuan siya ng leksyon. Kung talagang tatalunan ni Cao Wenxin si Yu Wenjing, syempre, hindi tatayo ang Jinbei na nanonood. Hindi kasalanan ni Jinbei na sumang-ayon siya kay Cao Wenxin na suntukin si Yu Wenjing, ngunit si Yu Wenjing mismo ang humingi nito. Kung hindi niya natutunan ang leksyon ngayon, posibleng may gagawin pa siyang mas nakakainis. Sa oras na ito, walang gaanong tao sa kafe. Hindi nagtagal, pumasok si Yu Wenjing. Excited siyang makita si Jinbei. Jinbei, ito ay. Maupo ka. Pinutol siya ni Jinbei na may malamig na ekspresyon bago niya natapos ang pangungusap. Hindi na nag-isip pa si Yu Wenjing at naupo ka agad. Yu Wenjing, nililigalig mo ba si Cao Wenxin kamakailan? Walang pag-aalinlangan na tinanong siya ni Jinbei. Nang marinig iyon, nawala ang ngiti sa mukha ni Yu Wenjing. Hindi niya inaasahan na tinawag siya ni Jinbei para makipagkita dito dahil kay Cao Wenxin. Mas sigurado si Yu Wenjing ngayong nakikipag-date si Jinbei kay Cao Wenxin. Tinawagan mo ako ngayon para lang dito. Nabigo at galit si Yu Wenjing. Oo, sabi ni Jinbei. Sobrang nasaktan si Yu Wenjing at galit na sinabi niya, sinuksa kanya, kaya pinarusahan ko siya. Anong masama dun? Gusto mo ba talaga siya? Nililigawan mo ba talaga siya? Bakit masyado kang nag-aalala? Inamin niya na hinaharas niya si Cao Wenxin. Si Cao Wenxin, na nakaupo sa malapit na mesa, ay inilibot ang kanyang mga mata. Ito ay katawa-tawa na si Yu Wenjing ay tumalon sa conclusion na naakit niya si Jinbei dahil lamang sa isang larawan nila.
It's none of your business. Malamig na tiningnan ni Jinbei si Yu Wenjing. Hindi niya kailanman hinamak ang sarili niya noon gaya ng ginagawa niya ngayon. Paano kaya siya na-in-love sa napaka-selfish, snob at malisyoso na babae? Ikaw ay akin. Halos sumigaw si Yu Wenjing. Tila nakalimutan na niya na nakipaghiwalay na siya kay Jinbei ilang taon na ang nakakaraan. Mga ad ng Pub Future. Ako'y sa iyo. Baliw ka ba? Ilang taon na tayong hiwalay, at ikaw ang naglaglag sa akin, Jinbei said. Nagsisisi ako ngayon. I'm still in love with you and I want you back, Yu Wenjing said and took it for granted na dapat niyang tanggapin hanggat mahal pa siya nito. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Cao Wenshin na imulat muli ang kanyang mga mata. Napakawalandian ni Yu Wenjing. Inis si Jinbei. Ikaw ang pinakawalang hiyang taong nakita ko. Sino ka sa tingin mo? Sobrang naiinis akong makita ka. Binigyan ni Cao Wenshin ng thumbs up si Jinbei sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas, sumali si Jinbei sa Red Flame. Dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, hindi niya masabi kahit kaninong, pati na ang kanyang pamilya. Nang makilala niya si Yu Wenjing 4 na taon na ang nakalilipas, siya rito ay isa lamang siyang karaniwang sundalo. Sa simula, hinangaan siya ni Yu Wenjing sa kanyang marangal na trabaho, ngunit hindi siya nagtagal ay hinamak ito dahil hindi siya kumikita ng malaki. Pagkatapos, nakipagrelasyon si Yu Wenjing sa isang mayamang lalaki ngunit hindi nakipaghiwalay kay Jinbei noon pa man. Hindi nalaman ni Jinbei hanggang sa binisita niya si Yu Wenjing. Gayunpaman, hindi lamang siya pinalayas ni Yu Wenjing, ngunit pinahiya din siya nito. Si Yu Wenjing ay itinapon ng mayamang lalaki pagkaraan ng ilang buwan, ngunit hindi nagtagal ay bumaling siya sa isa pang mayaman at itinapon muli pagkatapos ng ilang buwan. Pagkaraan ng ilang panahon, narinig niya mula sa isang kaibigan na si Jinbei ay talagang isang opisyal ng militar na may mataas na ranggo sa hukbo, kaya ginawa niya ang lahat para mahanap siya. Bagamat hindi inisip ni Jinbei ang masaganang karanasan ng kanyang kasintahan sa pakikipagtalik, hinding-hindi siya tatanggap ng isang taksil. At saka, napakabulok ni Yu Wenjing at naiinis siyang makita siya ngayon. Ikaw, napaluha si Yu Wenjing at parang inosente. Paano mo nasabi sa akin yan? Huwag ka nang umarte. Sa tingin ko, dapat mong malinaw na malaman kung ano ang iyong ginawa sa nakalipas na 2 taon. Kailangan mo ba akong tulungan kang ituro ito? Sabi ni Jinbei na may halatang panghahamak. Biglang na-curious si Cao Wenshin kung ano ang ginawa ni Yu Wenjing sa nakalipas na 2 taon para pasukin ngayon si Jinbei. Naging mistress ba siya ng ibang lalaki? Napaisip si Cao Wenshin. Naninigas ang katawan ni Yu Wenjing at namutla ang kanyang mukha. Sa katunayan, hinamak din niya ang sarili kapag iniisip ang mga ginawa niya sa nakalipas na 2 taon. Sa nakalipas na 2 taon, napanatili niya ang isang sexual na relasyon sa maraming mayayamang lalaki, ngunit walang sino man sa kanila ang nagtrato ng may katapatan. Ibinenta lang niya ang kanyang katawan para sa pera. Hindi nagtagal, narinig niya mula sa kanyang kaibigan na si Jinbei ay may mataas na ranggo sa hukbo. Ang isang mataas na ranggo ay nangangahulugan na si Jinbei ay isang senior na opisyal ng militar sa hukbo ngayon. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para mahanap si Jinbei at talagang mahal pa rin niya ito. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang mukha na nakaramdam siya ng disgusto na makita siya. Si Yu Wenjing ay isa ring lubos na makasarili na tao. Yu Wenjing, itigil mo na agad ang panggigipit kay Cao Wenshin. Hindi siya isang taong pwede mong guluhin. Huwag mong saktan ang sarili mo at idamay mo rin ang pamilya mo. Binalaan siya ni Jinbei na may seryosong mukha. Wala siyang pakialam kay Yu Wenjing ngayon, ngunit ayaw niyang makitang hinaharas muli si Cao Wenshin. Hindi makapaniwala si Yu Wenjing sa kanyang narinig. Tinakat mo lang ba ako dahil sa kanya? Naniniwala pa rin si Yu Wenjing na hindi siya dapat tretuhin ng ganoon ni Jinbei. Yu Wenjing, yan lang ang masasabi ko. Kung hindi ka titigil, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Dahil hindi nakinig si Yu Wenjing, hindi na mag-aaksaya ng oras si Jinbei sa kanya.
Pagkatapos nun, tumayo na siya at aalis na sana. Ipaubaya na niya ito kay Cao Wenxin ngayon. Jinbei. Pinigilan siya ni Yu Wenjing at nagsuot ng malisyosong ekspresyon. Dahil mahal na mahal mo siya, ipinapangako kong sisirain ko siya. Lumingon si Jinbei at tinitigan ng diretso si Yu Wenjing sa galit, na ikinatakot niya. Huwag kang maglakas loob, sabi niya sa sobrang lamig ng boses. Si Jinbei ay hindi kailanman nagalit ng ganito. Kahit nainis na talaga siya sa sinabi ni Yu Wenjing ay pinigilan niya ang kanyang galit. Gayunpaman, nang sabihin ni Yu Wenjing na sasaktan niya si Cao Wenxin, hindi na niya nalilimitahan ang kanyang galit. Sa sandaling ito, sigurado siyang nagmamalasakit siya kay Cao Wenxin. Kahit na si Yu Wenjing ay natatakot sa kanya ngayon, nawala ang kanyang isip at pinagbantaan siya. Tingnan natin. Hindi lang siya, I promise sisirain ko lahat ng babaeng maglalakas loob na makasama ka. Hinding-hindi kita hahayaang mamuhay ng maayos. Hindi na nakatiis si Cao Wenxin. Tumayo siya at naglakad palapit sa kanila. Oh, anong plano mo para suruan ako? Malamig niyang sabi kay Yu Wenjing. Nang biglang sumulpot si Cao Wenxin, nabaliw si Yu Wenjing. Kasama talaga ni Jinbei si Cao Wenxin ngayon. Hinablot ni Yu Wenjing ang ashtray sa mesa at walang tagal na hinagis kay Cao Wenxin. Nang makita iyon, tumakbo si Jinbei at pinrotektahan si Cao Wenxin sa kanyang mga braso habang nakaharap ang likod sa ashtray. Sa isang malakas na tunog, ang ashtray ay tumama sa ulo ni Jinbei, at agad itong nagsimulang dumudugo. Ang dugo ay nagpabasa sa buhok ni Jinbei at dumaloy sa kanyang leeg at ang kanyang gray shirt ay naging pula sa loob ng ilang segundo, na medyo kapansin-pansin. Mga ad ng Pop Future. Nang marinig ang ingay, ang iba ay napalingon sa kanila, at lahat sila ay nabigla sa eksena. Si Yu Wenjing ay naging pipi, gayon din si Cao Wenxin. Sa pagkamangha ni Cao Wenxin, pinrotektahan siya ni Jinbei sa kanyang mga bisig. Sa totoo lang, maiiwasan ito ni Cao Wenxin, ngunit idiniin siya ni Jinbei sa kanyang dibdib bago niya magawa. Naantig si Cao Wenxin at nagulat din sa inasal ni Jinbei. Anong nangyayari dito? May lumapit na waiter at nagulat din sa eksena. Nang marinig ang boses ng waiter, nabawi ni Cao Wenxin ang kanyang isip at tinanong si Jinbei sa nanginginig na boses, ayos ka lang. Bago sinagot ni Jinbei ang kanyang tanong, sinigawan niya ang waiter, tumawag ng ambulansya. Oh, tama-tama, nagmamadaling tumawag ang waiter. Hindi sinasadya ni Three na saktan ka. Nanginginig sa takot si Yu Wenjing at naglakad papunta sa Jinbei. Jinbei. F***sick off. Sinipa siya ni Cao Wenxin sa sobrang galit. Si Yu Wenjing ay isang payat na babae at hindi kapantay ni Cao Wenxin. Nasipa siya sa tiyan, at napaatras siya ng ilang hakbang bago siya bumagsak sa sofa at bumagsak sa matigas na lupa. Si Yu Wenjing ay nasa matinding sakit pagkatapos ng mabigat na sipa, at hindi makagalaw ngayon. Nagulat na naman ang lahat sa paligid. Okay lang ako, sabi ni Jinbei. Bagamat medyo nahihilo siya, hindi ito malubhang pinsala. Si Cao Wenxin, gayunpaman, ay nagalit at itinulak siya palayo. Ano? Pinoprotektahan mo ba siya? Isang beses ko lang siya sinipa. Mga ad ng Pop Future. Siyempre hindi, sabi ni Jinbei. Inaaliw lang niya si Cao Wenxin para ipaglaban ang pag-aalala nito. Kung gayon ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya pinayagan ni Cao Wenxin. Ayaw ko lang na mag-alala ka sa akin, sabi ni Jinbei. Nang marinig iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Cao Wenxin. Anong nangyari? Nagmamadaling dumating ang manager nitong kafe. Nang makita ang dugo sa kwelyo ni Jinbei, sumakit ang puso ni Cao Wenxin para sa kanya. Hindi niya pinansin ang manager at tinulungan siyang makaupo. Maupo ka. Pagkatapos nito, lumingon siya sa manager. Bigyan mo ako ng malinis na tuwalya. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Agad namang inayos ng manager ang isang waiter para gawin iyon. Biglang natuwa si Jinbei sa pakiramdam ni Cao Wenxin na nag-aalala sa kanya.
Biglang naisip ni Cao Wenshin si Guning, dahil magaling si Guning sa pagliligtas ng mga tao. Nang matanggap ni Guning ang tawag ni Cao Wenshin, hinahalikan siya ni Leng Xiaoteng sa bahay. Medyo naiinis siya na nag-ambala sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi napigilan ni Leng Xiaoteng si Guning na sagutin ito. Hay! Kinuha ito ni Guning. Ningning, si Jinbei ay tinamaan ng ashtray sa ulo. Nasaan ka na ngayon? Pwede mo ba siyang tulungan? Nanginginig ang boses ni Cao Wenshin. Nang marinig iyon, natakot si Guning, at nagtanong ng may pag-aalala, saan? Isang kafe sa XX Road, sa tingin ko ay malapit nang dumating ang ambulansya. Ngunit makipagkita sa amin sa malapit na No.10 hospital, sabi ni Cao Wenshin. Oo naman, doon na tayo, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag at sabay-sabay na umalis ng bahay kasama si Leng Xiaoteng. Makalipas ang halos 7 minuto, may dumating na ambulansya sa kafe. Bagamat hindi nalugi ang kafe, nagdulot sila ng gulo dito, kaya kumuha si Jinbei ng 800 yuan na bill at ibinigay ito sa manager bago sila umalis. Kinuha ng manager ang pera, at hinayaan sila. Si Yu Wenjing ay nag-iisa sa ospital, kaya kailangang ipaalam ng ospital sa kanyang pamilya. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang, kaya sinabihan niya ang doktor na tawagan ang kanyang kuya. Dumating sina Guning at Leng Xiaoteng ilang sandali matapos dumating si Cao Wenshin at ang iba pa sa ospital. Nagliwanag ang mga mata ng maraming nurse nang dumaan sa kanila si Leng Xiaoteng. Lumapit pa ang isang nurse at tinanong siya, "Sir, may I help?" Gayunpaman, malamig na tinanggihan siya ni Guning. Hindi na kailangan. Hindi pa nakakita si Guning ng isang nurse na napakaamo sa isang bisita sa ospital. Sa sandaling ito, tinutulungan ng isang doktor si Jinbei na gamutin ang sugat. Nang malaman na papunta si Leng Xiaoteng dito, si Jinbei ay nataranta, at hindi siya naglakas loob na tumingin kay Leng Xiaoteng nang pumasok si Leng Xiaoteng sa silid. Bilang miyembro ng Red Flame, nakakahiya na nataman siya ng ashtray. Nataman ka ng ashtray. Tinitigan ni Leng Xiaoteng si Jinbei na may seryosong mukha. Ako. May gustong sabihin si Jinbei, ngunit naputol ito ni Cao Wenshin. Xiaoteng, nataman siya ng ashtray dahil sa akin. Alam din niya na sobrang nakakahiya na si Jinbei, bilang isang senior na sundalo sa Special Forces, ay tinamaan ng ashtray. Sinulyapan siya ni Leng Xiaoteng, pagkatapos ay nanatiling tahimik. Gumamit ba si Yu Wenjing ng ashtray para salakayin ka? Tanong ni Guning. Mga ad ng pub future. Oo, galit na sabi ni Cao Wenshin. Kamusta na siya ngayon? Tanong muli ni Guning. Sinapak ko siya ng napakalakas, at sigurado akong nasugatan siya, maangin na sabi ni Cao Wenshin. Hindi niya naisip na ito ay hindi nararapat. Naisip din ni Guning na walang mali dito. Kung siya si Cao Wenshin, matatalo niya si Yu Wenjing hanggang sa kapansanan. Natapos ng gamutin ng doktor ang sugat sa ulo ni Jinbei. Nang maglalagay na sana siya ng gamot dito, pinigilan siya ni Guning, at naglabas ng isang bote ng power crystal. Nagbuhos siya ng tubig sa loob, at ginamo ang sugat para kay Jinbei. Ang panlabas na aplikasyon ng power crystal ay naglalayong gamutin ang mga sugat. Mapapabuti nito ang resistensya sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito at ang kapangyarihan ay kumakalat sa sugat upang pagalingin ito mula sa loob, ngunit ang sugat sa ibabaw ay magiging pareho. Uminom ng mas maraming table tas para tuluyang gumaling ang sugat. Dahil sa namumukod tanging physical fitness ni Jinbei, hindi na niya kailangang uminom ng tableta, kaya inilapat ito ni Guning sa sugat sa ibabaw. Sinubukan ng doktor na pigilan si Guning, dahil naisip niya na si Guning ay hindi isang mahusay. Gayunpaman, pumayag si Jinbei, kaya sumuko ang doktor at hinayaan si Guning na gawin ang lahat ng gusto niya. Hindi nagtagal, tumigil sa pagdurugo ang sugat sa ulo ni Jinbei, na ikinagulat ng doktor. Wow! Napaikot ang mata ng doktor sa gulat. Nilinggan niya si Guning at tinanong siya ng may pag-uusisa, "Miss, pwede ko bang malaman kung anong klaseng gamot ito?" Sobrang effective.
Wala akong ideya. Regalo iyon ng isang kaibigan. Binigyan siya ni Guning ng isang perfunctory na sagot. Dahil sinabi ni Guning, hindi na nagtanong pa ang doktor. Ningning, kumusta na ang sugat? Nag-aalalang tanong ni Cao Wenshin. Okay lang, pero sa tingin ko mas mabuting magpa-court scan siya, sabi ni Guning. Pagkatapos, nagpa-court scan si Jinbei. Ilang sandali pa, lumabas na ang resulta, at sinabi ng doktor na maayos na si Jinbei, ngunit mas mabuting manatili siya sa ospital ng isang araw. Kaya naman, nanatili si Jinbei sa ospital. Kinailangan ni Leng Xiaoteng na bumalik sa bahay ng pamilya Leng, kaya hindi nagtagal sina Guning at Leng Xiaoteng sa silid ng pasyente. Mga ad ng Pub Future. Sinabi ni Guning, nasugatan siya dahil sa iyo, kaya dapat kang manatili dito para alagaan siya. Xiaoteng at kailangan kong umalis ngayon. Walang problema, sabi ni Cao Wenshin. Dito. Ilapat ito ng isang beses sa hapon, at isang beses sa gabi. Ibinigay ni Guning kay Cao Wenshin ang bote ng Power Crystal. Salamat. Kinuha ito ni Cao Wenshin, at naisip na ang bote ng gamot na ito ay talagang mahalaga. Nang wala na sina Guning at Leng Xiaoteng, medyo nabahala si Cao Wenshin na nananatili sa Jinbei na mag-isa. Hindi ako magaling mag-alaga ng iba. Kung may kailangan ka, mangyaring sabihin sa akin. Salamat, sabi ni Jinbei. Dapat akong magpasalamat sa iyong ginawa, sabi ni Cao Wenshin. No big deal. Nagigilty ako na hinaharas ka niya dahil sa akin, nakaramdam ng hiya si Jinbei. Well, let's drop the topic. Gusto mo bang magkaroon ng mansanas? Matutulungan kitang magbalat ng isa, sabi ni Cao Wenshin. Salamat, nakangiting sabi ni Jinbei. Nang makita ang kanyang kaakit-akit ng ngiti, namula si Cao Wenshin, at agad na tumalikod, kung sakaling mapansin ito ni Jinbei. Gayunpaman, nakita pa rin ni Jinbei ang kanyang pulang mukha. Si Jinbei ay hindi tanga sa pag-ibig, kaya alam niyang namula si Cao Wenshin dahil gusto niya ito ngayon. Gusto man niya itong tanungin ng diretso, natakot siyang menes ito, kaya minabuti niyang dahan-dahan. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa End of EuroEls 1N platform. Biglang naputol ni Cao Wenshin ang kanyang daliri at napasigaw sa sakit. Anong nangyari? Agad na tumalon si Jinbei mula sa kama. Nang makitang dumudugo ang daliri nito ay labis siyang nalungkot. Ayos lang. Naputol lang ang daliri ko nang hindi sinasadya. Si Cao Wenshin ay hindi isang mahinang babae, kaya wala siyang pakialam dito. Nagdurugo, hindi nasisiyahan si Jinbei. Nasaan ang gamot na ibinigay sa iyo ni Guning? Tanong ni Jinbei. Maaari akong humingi ng pandikit na benda sa nurse, at ayos lang. Ang gamot ay para sa iyong sugat. Naisip ni Cao Wenshin na ang hiwa sa kanyang daliri ay halos maihahambing sa sugat sa ulo ni Jinbei. Ibigay mo ito sa akin mismo, o gusto mo bang hanapin ko ito sa iyong katawan? Tanong ni Jinbei na nakatingin ng diretso sa kanya. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Cao Wenshin sa kanyang narinig. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng sama ng loob, ngunit muling namula. Naghintay si Jinbei ng ilang segundo. Nang makitang nakatayo pa rin doon si Cao Wenshin, sinabi niya, tumahimik ka, kaya sa palagay ko hahanapin ko ang iyong katawan. Pagkasabi niya nun, humakbang siya. Ibibigay ko sa iyo. Agad na sumuko si Cao Wenshin. Inilabas niya ang bote ng porselana mula sa kanyang bulsa at agad itong kinuha ni Jinbei, pagkatapos ay inilapat ang gamot sa hiwa sa kanyang daliri. Nang makitang maingat si Jinbei, bumilis ang tibok ng puso ni Cao Wenshin at labis siyang nasiyahan dito. Nang mailapat ang likidong gamot sa nasugatang daliri ni Cao Wenshin, naramdaman niya ang pagdaloy ng lamig dito. Sa loob ng ilang segundo, nabawasan ang sakit, tumigil sa pagdurugo ang sugat at gumaling din ang sugat. Isang light mark na lang ang natitira sa daliri niya, parang peklat. Bagamat alam nila na napakabisa ng gamot ni Guning, nagtataka pa rin sina Jinbei at Cao Wenshin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinto ay sinipa ng may malakas na tunog,
at isang lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang ang pumasok sa loob na puno ng galit ang mukha. Nang makitang napakalapit ni Jinbei kay Cao Wenshin, agad siyang nagalit. Jinbei, paano mo masasaktan ng ganyan ang nakababatang kapatid ko? Sinabi niya iyon, at susuntukan na sana si Jinbei. Gayunpaman, imposibleng matalo niya si Jinbei. Mga ad ng pub future. Kung sakaling saktan ng lalaki si Cao Wenshin, nahuli ni Jinbei ang lalaki at agad siyang nakontrol. Jinbei, bitawan mo ako. Nagpupumiglas ang lalaki ngunit wala itong silbi na lalong ikinagalit niya. Jinbei, tunay kang lalaki o hindi? Paano mo hinayaang sipin ng ibang babae ang nakababatang kapatid ko? Kahit nakipag-break ka sa nakababatang kapatid ko, hindi ka naman masyadong cold-blooded given na girlfriend mo siya. Yu Wenkang, akala ko sensitive kang tao, pero sa hindi inaasahan hindi mo matukoy ang tama o mali. Nakita mo lang na nasugatan ang nakababatang kapatid mo, pero alam mo ba kung ano ang nangyari noon? Galit na tanong sa kanya ni Jinbei. Si Yu Wenkang ay eksaktong nakatatandang kapatid ni Yu Wenjing. At pumunta siya rito para manggulo nang mabalitaan niyang sinaktan ang kanyang nakababatang kapatid na babae ng isang babaeng kasama ni Jinbei. Kahit anong mangyari hindi ka dapat nanood ng ibang babae na sumipa sa nakababatang kapatid ko at walang ginawa. Mahal na mahal ka ng nakababatang kapatid ko. At ganoon ang pakikitungo mo sa kanya. Nangangatwiran si Yu Wenkang. Tulad ni Jinbei ay dapat makaramdam ng karangalan na mahal siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Iyon ang pinakamasamang desisyon na nagawa ko na makasama si Yu Wenjing, ngini siya ni Jinbei. Yu Wenkang, bet ko na dapat alam mo kung anong klaseng tao ang nakababatang kapatid mo. Ayokong husgahan siya, pero pakisabi sa kanya na itigil na niya ang panggigipit sa kaibigan ko. Inatake niya ang kaibigan ko gamit ang ashtray sa pampublikong lugar. Kung ikaw ay akin, hahayaan mo bang saktan ka ng isang estranghero at hindi man lang lumaban? Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Ano? Nagulat si Yu Wenkang. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Yu Wenjing. Sinabi lang sa kanya ni Yu Wenjing na sinapak siya ng isang babae na kasama ni Jinbei at siya ay nasugatan ng husto ngayon. Alam talaga ni Yu Wenkang ang katotohanan na si Yu Wenjing ang nagtapon ng Jinbei. Gayunpaman, sinuportahan din niya si Yu Wenjing na ibalik si Jinbei matapos malaman na si Jinbei ay isang opisyal ng militar na may mataas na ranggo. Siya rin ay makasarili, ngunit hindi niya pipilitin si Jinbei kung tumanggi si Jinbei. Bukod dito, galit na galit siya ngayon dahil naisip niya na si Yu Wenjing ay nasugatan ng husto matapos makipagtalo sa babaeng kasama ni Jinbei. Kung totoo ang sinabi sa kanya ni Jinbei, kasalanan iyon ni Yu Wenjing. Nang pagkalmayan niya ang sarili, nakita niyang nabalot ng benda ang noo ni Jinbei. Tiyak na pinrotektahan ni Jinbei ang babae nang inatake siya ni Yu Wenjing gamit ang ashtray. Sigurado ka ba? Tanong ni Yu Wenkang na may pagdududa. Mga ad ng pub future. Maaari mong tingnan ang surveillance video ng cafe na iyon, sabi ni Jinbei, pagkatapos ay hinayaan si Yu Wenkang. Hindi na nagsalita pa si Yu Wenkang, at tumalikod na sa paglalakad palabas. Maghintay lang ng saglit, pinigilan siya ni Jinbei. Sabihin mo kay Yu Wenjing na itigil na ang panggigipit sa kaibigan ko. Ang kaibigan ko ay hindi isang taong maaari niyang guluhin. Hindi niya kakayanin ang resulta kung maghayganti ang kaibigan ko, at madadami din ang pamilya mo. Nang marinig iyon, medyo natarante si Yu Wenkang. Ang babaeng kasama ni Jinbei ay dapat mula sa mayaman o makapangyarihang pamilya. Naniwala siya kay Jinbei, at alam niyang hindi magsisinungaling si Jinbei sa kanya. Higit pa rito, si Jinbei ay isang opisyal ng militar na may mataas na ranggo ngayon, kaya syempre, alam niya ang maraming mahahalagang tao. Si Yu Wenkang, sa kabilang banda, ay mula sa isang karaniwang pamilya, at hindi nang ahas na inisin ang sinumang may kapangyarihan o kayamanan. Pagkatapos niyang umalis sa silid ng pasyente ni Jinbei, hindi siya pumunta sa kafe, ngunit binisita si Yu Wenjing, at sinabi kay Yu Wenjing ang sinabi sa kanya ni Jinbei.
Hindi itinanggi ni Yu Wenjing na inatake niya ang kaibigan ni Jinbei, at galit si Yu Wenkang sa kanya. Yu Wenkang, mabuti pang tumigil ka na. Ang babae ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Kung iniinis mo siya, baka maparusahan ang pamilya natin. Galit na sabi ni Yu Wenkang. Nabawi na ngayon ni Yu Wenjing ang kanyang dahilan, kaya natakot din siya at nanatiling tahimik. Gayunpaman, ayaw niyang sumuko ngayon. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Hinatid ni Leng Xiaoteng si Guning pabalik sa kanyang bahay, at pagkatapos ay pumunta sa bahay ng pamilya Leng. Sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning na kasama niya itong kakain mamaya. Sa kabilang banda, naisip ni Guning na dapat siyang magsalo ng hapunan kasama ang kanyang lolo. Sa wakas ay pumayag si Leng Xiaoteng. Bago umalis si Leng Xiaoteng, binigyan siya ni Guning ng 8 gintong bar at sinabi sa kanya na ito ay regalo para kay Master Leng. Bagamat ang ginto ay hindi gaanong halaga sa kasalukuyan, ang isang sinaunang gold bar ay isang mahalagang collectible. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na nakuha sila ni Guning mula sa isang sinaunang libingan, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nang mawala si Leng Xiaoteng, nag-surf si Guning sa internet para makita ang reaksyon ng mga tao sa ad ng Jade Beauty Jewelry. Pagkatapos, tinawagan ni Guning si Guman at tinanong siya kung kumusta na ang lahat. Sinabi sa kanya ni Guman na napakahusay ng lahat. Hindi siya tinanong ni Guning tungkol sa relasyon nila ni Tang Yunfan, dahil naisip ni Guning na mas mabuting hayaan na silang mag-ayos nito. Sinabi niya kay Guman na ang mga produkto ng skincare ay ihahatid sa CTF sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Guning, tinawagan ni Guman si Guqing at sinabi sa kanya na malapit nang maihatid ang mga produkto ng skincare sa CTF. Nagpahinga sandali si Guning, pagkatapos ay pumunta sa gusali ng kanyang korporasyon. Sa parmasya ng Kolaine, bagamat walang kasing daming customer ngayon gaya noong umaga, sikat pa rin ito. Si Cai Yaofeng ay tagapagmana ng Xinghe Pharmaceutical Company. Siya ay isang binata na nasa 24 na taong gulang, at hinayla siya ng kanyang kasintahan upang mamili ng mga produkto ng skincare sa tindahan ng Kuzi. Gayunpaman, nang mapansin ni Cai Yaofeng ang botika ng Kolaine sa tabi ng tindahan ng Kuzi, nagulat siya. Mga ad ng Pub Future. Hindi ba sinira ni tatay ang negosyo ni Kolaine? Hindi maipasa ni Kolaine ang kontrol sa droga, at muntik ng mabangkarote. Paano ito bukas dito ngayon, at napakasikat pa? Paano nila nagawang ilagay ang kanilang mga gamot sa merkado? May bagong boss na ba si Kolaine? Hindi ito maisip ni Cai Yaofeng, pagkatapos ay naglakad si Ning Changkai sa may pintuan. Nagulat si Cai Yaofeng, at agad na tinawag ang kanyang ama. Dad, hindi mo ba sinira ang negosyo ni Kolaine? Bukas na, at ngayon ko lang nakita si Ning Changkai. Sabi ni Cai Yaofeng. Ano? Bukas si Kolaine, at ngayon mo lang nakita si Ning Changkai. Hindi makapaniwala ang ama ni Cai Yaofeng na si Cai Kaini. Sigurado ka ba? Hindi ito matanggap ni Cai Kaini. Nasuhulan na niya ang isang pinuno sa pangangasiwa ng pagkain at gamot ng estado, at hindi kailanman papasa si Kolaine sa pagkontrol sa droga. Sakto dahil doon, muntik nang mabangkarote si Kolaine, pero bakit ngayon lang ito nabuksan? Sino ang tumulong kay Ning Changkai? Oo, sigurado ako. Maghintay lang ng saglit. Magpapadala ako ng mga larawan sa iyo, sabi ni Cai Yaofeng, sa kakinunan ng litrato sina Ning Changkai at Kolaine bago niya ito ipinadala kay Cai Kaini. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Nang makita ang mga larawan, nagulat si Cai Kaini. Agad niyang tinawagan ang pinuno ng opisina ng SFDA, ngunit walang sumagot. Hindi nasisiyahan si Cai Kaini dahil alam niyang may mali kung walang sumasagot sa kanyang tawag. Nag-aalala rin siya na maaaring nalantad siya, na mapanganib. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang makita si Ning Changkai na nagpapatakbo ng mas matagumpay na negosyo kaysa sa kanya. Ano man ang mangyari, kailangang gawin kaagad ni Cai Kaini ang tungkol dito. Kaya tinawagan niya ang kanyang sekretarya at sinabing,
Kumuha ng pinakabagong impormasyon tungkol kay Colaine, at subukang makipag-ugnayan sa pinuno ng opisina ng SFDA. Sabik siyang malaman kung pinagtaksilan siya ng pinuno ng opisina. Yes, sir, sabi ng sekretarya niya, saka umalis. Noong si Leng Xiaoteng ay nasa bahay ng pamilya Leng, si Master Leng ay nag-iisa doon, dahil ang iba pang mga miyembro ay umalis na para sa trabaho o paaralan. Mga ad ng Pub Future. Ngayon ay isang maaraw na araw, at si Master Leng ay naglalakad sa bakuran, kaya't nakita niya si Leng Xiaoteng sa sandaling siya ay pumasok sa loob. Bagamat tuwang-tuwa si Master Leng na makita siya, sumeryoso ang mukha niya at sinabing, "Nako, matagal na kitang hindi nakikita. Akala ko pupunta ka para makipagkita sa girlfriend mo. Naaalala mo pa pala na may lolo ka." "Nakilala ko na siya," sabi ni Leng Xiaoteng, at walang pakialam kung makakasakit ito sa damdamin ni Master Leng. Nang marinig iyon, nainis si Master Leng. Sa simula, si Master Leng ay nasa sabik na makita si Leng Xiaoteng, ngunit ngayon siya ay lubos na nabalisa matapos sabihin iyon ni Leng Xiaoteng. Ang kanyang kasintahan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang lolo sa kanyang paningin. "Eto, regalo mula kay Ningning para sa iyo." Ibinigay ni Leng Xiaoteng ang kahoy na kahon kay Master Leng. Agad na natuwa si Master Leng, at kinuha ang kahon. Binuksan niya ito, at nakita niya ang mga gintong bar sa loob. Ang mga gintong bar na ito ay maayos na nilagyan ng marka ng Tang Dynasty, na nangangahulugang ginawa ang mga ito noong Tang Dynasty. Bagamat hindi masabi ni Master Leng kung totoo sila o hindi, naniniwala siya na hindi magpapadala si Guning sa kanya ng pekeng kayamanan. Tuwang-tuwa si Master Leng na matanggap ang regalong ito mula sa kanyang karagdagang apong babae. "Napakagandang babae talaga ng girlfriend mo." Papuri ni Master Leng. Nang marinig iyon, napakasaya ni Leng Xiaoteng. Sa katunayan, medyo nakonsensya pa rin si Guning dahil sinisingil niya si Master Leng para sa antigo sa kanyang tindahan, kaya ipinadala niya ang regalong ito sa kanya para makabawi. Alam niyang hindi ito takutol ni Master Leng, ngunit naisip pa rin niya na mas mabuting padalhan siya muli ng regalo. Alam din ni Guning na mahilig si Master Leng sa mga painting, kaya binalak niyang ibigay sa kanya ang The Confederate Rose by Water na ipininta ni Tang Yin sa formal na pagpupulong sa kanya. "Mag-usap tayo sa pag-aaral," sabi ni Master Leng, pagkatapos ay naglakad papunta sa study, na sinundan ni Leng Xiaoteng. "Kumusta ang imbestigasyon ng pamilya Shen?" tanong ni Master Leng noong nasa study sila. "Nagpadala ako ng isang undercover na ahente sa Kiringang, at nagtatrabaho siya sa Longchanho ngayon, ngunit wala pa siyang nakukuhang ebidensya. Ang pamilya Shen ay napakamaingat, kaya kailangan nating maging matyaga," sabi ni Leng Xiaoteng. Kung aalisin nila ang pamilya Shen, kailangan nilang samantalahin ang pinakamagandang pagkakataon. Hinding-hindi sila papayagan ni Leng Xiaoteng na mabuhay. Ang kanyang mga magulang ay talagang pinatay dahil nakaligtas ang kanilang mga kaaway, at hindi na niya uulitin ang pagkakamaling iyon. "Tama ka," sabi ni Master Leng. "Oh, hanggang kailan ka mananatili dito sa akin sa pagkakataong ito?" tanong ni Master Leng. "Aalis ako kaagad pagkatapos ng hapunan, may iba pa akong dapat harapin," sabi ni Leng Xiaoteng. Sa totoo lang, sabik na siyang bumalik sa panig ni Guning ngayon. "Bakit kailangan mong umalis nang nagmamadali?" Nabigo si Master Leng, ngunit hindi niya pinigilan si Leng Xiaoteng na umalis. Nasa ospital. Hindi naalala ni Cao Wenxin na kaarawan ni Ai Xinyo hanggang sa matanggap niya ang tawag ni Ai Xinyo bandang 5 p.m. Pumunta siya sa kabisera upang dumalo sa birthday party ni Ai Xinyo, ngunit ngayon ay wala siya rito. Gayunpaman, naisip niya na hindi nararapat na iwan si Jinbei mag-isa sa ospital. Nang makitang hindi mapakali si Cao Wenxin, tinanong siya ni Jinbei, "Anong problema?" Actually birthday ng kaibigan ko ngayon," nahihiyang sabi ni Cao Wenxin. "Huwag kang mag-alala. Pwede kang umalis kung gusto mo." Naunawaan ni Jinbei na si Cao Wenxin ay nag-aalangan na umalis dahil sa kanya. "Sigurado ka bang magiging okay kang mag-isa dito?" Medyo nakonsensya si Cao Wenxin.
Nangako siyang aalagaan siya, ngunit iiwan niya ito ngayon. Mga ad ng Pub Future. Kung nag-aalala ka sa akin, maaari mo akong bisitahin ngayong gabi pagkatapos ng party, sabi ni Jinbei. Sa katunayan, hindi niya kailangang samahan siya sa buong oras, ngunit nasiyahan siya sa kanyang kasama. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Oo naman, pagkatapos ay bibisitahin kita ngayong gabi, sabi ni Cao Wenshin. O anong gusto mong kainin? Matutulungan kitang mag-order. Saglit na nag-isip si Jinbei, pagkatapos ay nagsabi, well, ang kinakain mo daw ay makakapagpabuti sa ilang bahagi ng iyong katawan. Sa tingin ko kailangan kong pagbutihin ang utak ko ngayon, kaya tulungan mo akong mag-order ng fish head soup. Haha, humagalpak ng tawa si Cao Wenshin. Walang problema. Tumawag siya sa Huangdeng Hotel at sinabihan silang maghanda ngayon ng fish head soup at ihatid ito sa ospital. Si Cao Wenshin ay isang mahusay na kagandahan, at ang kanyang ngiti ay nabigla kay Jinbei. Nang mag-alas 6 na ng gabi, ang ibang miyembro ng pamilya Leng ay umuwi pagkatapos ng trabaho. Ang pamilya ni Leng Yuanchen ay hindi nasisiyahang makita si Leng Xiaoteng, at ang pamilya lamang ni Leng Yuanzhen ang bumati sa kanya. Ginamit sila ni Leng Xiaoteng sa parehong paraan pabalik. Nanatili sina Leng Xiaoxun at Leng Xiaoxi sa kanilang mga paaralan, at si Leng Xiaojia ay nagsasaya kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya wala silang lahat. Kakain din si Guning kasama sina Song Mani at Xia Yichu. Ilang araw na siyang nasa kabisera, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Xia Yichu na makilala siya. Si Guning ang idolo ni Xia Yichu ngayon, hindi lang dahil malaki ang naitulong ni Guning sa kanya, kundi dahil din sa mga balita tungkol kay Guning. Dahil mismo sa sikat na balita tungkol kay Guning, maraming reporter ang gustong makapanayam siya, at nagpunta pa sa kanyang paaralan. Sa kasamaang palad, wala si Guning, at tumanggi ang prinsipal na ibigay sa kanila ang numero ng telepono ni Guning nang walang pahintulot ni Guning. Personal ding pinasalamatan ni Xia Yichu si Guning para sa mga produktong skincare na ipinadala niya sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Bagamat hindi pa nagdedebo si Xia Yichu, at maaari siyang tumambay kahit saan at kahit kailan niya gusto, hindi niya ito magagawa kapag sumikat na siya. Hindi sila kumain sa isang marangyang hotel, ngunit nagpunta sa pinakamalaking komersyal na distrito sa kabisera. Hindi ito kalayuan sa gusali ng korporasyon ni Guning, at ilang minuto lang ang biyahe bago sila makarating doon. Si Guning pa rin ang nagmaneho ng kotse ni Chen Kangyi. Ang kanyang korporasyon ay hindi pa bukas para sa negosyo, kaya hindi pa siya nakabili ng mga sasakyan. Ang komersyal na distritong ito na may mahabang kasaysayan ay matatagpuan sa downtown, at mayroong maraming mga pinarangalan na mga tindahan sa kahabaan ng mga kalye. Mayroong malaking masasarap na bahagi ng lungsod sa gitna ng komersyal na distritong ito, na nagbibigay ng iba't ibang tradisyonal na pagkain at kakaibang pagkain. Hindi nila alam kung ano ang kakainin, kaya nagpasya silang maglakad-lakad upang makita kung ano ang gusto nila. Sa huli, nakakita sila ng lokal na hotpot restaurant. Kahit na walang mga pribadong silid at ang mga tao ay kumakain sa isang malaking bulwagan, ito ay napakapopular. Kaya naman, naisip ni Guning at ng iba pa na ito ay napakasarap ng pagkain at pumasok sila sa loob. Hay, may bakanteng upuan ba? Tanong ni Guning. Miss, napakaswerte mo ngayon. There is one vacant table, nakangiting sabi ng waitress. Ipapabook ko ito. Bago pa makapagsalita si Guning, isa pang boses ng babae ang tumunog mula sa likuran nila. Nang marinig iyon, nagalit si Guning at ang iba pa at bumalik para tingnan ang babae. Dumating din ang babae kasama ang dalawang babaeng kaibigan, at lahat sila ay nasa early 20s. Diretso ang tingin ni Guning sa babaeng nagbook lang ng table sa harap niya. Ang babae ay napakaganda, ngunit siya ay may masamang physiognomy. Ang kanyang mukha ay payat na may kitang-kitang cheekbones at matalas na baba. May mga kulubot din sa gitna ng kanyang kilay. Ang kanyang physiognomy ay nagpakita na siya ay maaaring maging lubhang hindi mabait. Bagamat hindi ibig sabihin ng physiognomy ang lahat,
Alam ni Guning na ang babae ay napaka-agresibo, bastos, at mainitin ang ulo mula sa kanyang dating gawi. I'm sorry, miss, pero mas nauna kaming dumating dito kaysa sa iyo, malamig na sabi ni Guning. Hindi ko narinig na nabook mo ito bago ako, sabi ng babae na may paghamak habang nakatingin kay Guning. Sa totoo lang, ang babaeng ito ay si Leng Xiaojia. Si Leng Xiaojia ay nakikipagkumpetensya kay Guning para sa mesa, hindi dahil hindi niya gusto si Guning, ngunit dahil siya ay mayabang at makasarili. At saka, nagugutom siya ngayon. Nakakatawa. Tinanong ko lang ang waitress kung may bakanteng upuan, at ipapabook ko na sana ang mesa, pero nagambala mo ako. Inis na sabi ni Guning. Miss, pwede bang maghintay ka muna? Ang ilang mga kainan ay halos tapos ng kumain, at magkakaroon pa ng mga bakanteng upuan, sabi ng waitress kay Leng Xiaojia. Hindi, gusto ko ang huling bakanteng mesa. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Leng Xiaojia. Well, pakiramdam ng waitress ay na-corner. Nang makitang ayaw umatras ni Leng Xiaojia, lumingon siya kay Guning at nagtanong, Miss, pwede ka bang maghintay ng ilang minuto? Sa kanyang mga mata, si Guning ay mas maalalahanin. Talagang maalalahanin si Guning. Ngunit hindi siya magiging palakaibigan sa mga bastos at dominanti, kaya tinanong niya ang waitress, sa palagay ko ay depende ito sa mga patakaran ng iyong restaurant. First come, first served, or occupy the seats by violence. Nang marinig iyon, natulala ang waitress saglit. Ang restaurant, syempre, ay nagsilbi sa mga kainan sa pagkakasunod-sunod ng pagdating, ngunit ang mga babaeng pumunta rito mamaya ay tila napaka-agresibo. Kung hindi nila nakuha ang mesa, maaari silang magtalo o mag-away dito, na makakaapekto sa ibang mga kainan. Gayunpaman, palaging sinusunod ng restaurant na ito ang panuntunan na unang inihain ang unang customer. Kung lalabag sila sa panuntunan sa pagkakataong ito, masisira nito ang reputasyon ng restaurant na ito, na makakaapekto sa negosyo nito sa hinaharap. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya ang waitress na pumanig kay Guning. Miss, sundan mo ako, sabi niya kay Guning. Hoy, anong ibig mong sabihin? Galit si Leng Xiaojia at sumigaw sa galit, nag-book muna ako ng upuan, kaya bakit mo siya ginagabayan sa loob bago ako? Si Leng Xiaojia ay naglalaro ng sisihan ngayon. Kung tutuusin, napakainit ng ulo ni Leng Xiaojia ngayon dahil masama ang loob niya, kung hindi ay matitiis niya ito alang-alang sa reputasyon ng pamilya Leng. Mga ad ng pub future. Ang galit na sigaw ni Leng Xiaojia ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa ibang mga kumakain sa restaurant. Sa isang sulok, kumakain si Jiang Roycan kasama si Tang Qingyang. Inihain pa lang sa mesa ang mga pagkain kaya napalingon sila. Gayunpaman, sa unang tingin ay hindi nila nakita si Leng Xiaojia na pamilyar sa kanila ang boses, kundi si Guning. Nang makita si Guning, biglang lumiwanag ang mga mata ni Jiang Roycan at naglakad siya palapit sa kanya. Umiling si Tang Qingyang na may pagbibitiw na tingin. Anong nangyayari dito? Lumapit ang manager ng restaurant matapos marinig ang ingay. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Agad namang nagsumbong ang waitress sa manager tungkol sa nangyari. Tila hindi nasisiyahan ang manager matapos itong marinig, at lumingon upang tingnan ang grupo ni Leng Xiaojia. Miss, pasensya na, pero lagi kaming nagsiserve ng mga kainan in order of arrival. Kung gusto mo pang kumain dito, maghintay ka muna. Kung hindi, mangyaring kumain sa ibang restaurant. How dare you talk to us like that? Alam mo ba kung sino tayo? Mayabang nasabi ng babaeng nakatayo sa gilid ni Leng Xiaojia. Ipinanganak ako sa pamilya Shi. Ang pamilyang Shi ay isang sikat na super rich na pamilya sa kabisera, at natakot sa manager. Kahit na si Leng Xiaojia ay mula sa isang mas makapangyarihang pamilya kaysa sa kanyang mga kaibigan, bihira niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, maliban kung ito ay kinakailangan. Binalaan sila ni Master Leng na huwag gamitin ang pangalan ng pamilya Leng para gumawa ng masama, o sila ay parusahan ayon sa mga prinsipyo ng kanilang pamilya.
Karaniwan, ang tao ay ikinukulong sa isang maliit na madilim na silid sa loob ng 3 araw na walang makakain at tubig lamang na maiinom, na maaaring magdulot ng pagkasira ng isip. Isang beses na pinarusahan si Leng Xiaojia, at ayaw niyang magdusa muli, kaya gagamitin niya ang background ng pamilya ng kanyang mga kaibigan para ay bully ang iba. Anyway, ito ay sapat na. Mga ad ng Pub Future. Miss Shi. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang kumuha ng upuan na malayo sa iba dahil sa sobrang yaman ng pamilya mo? Sa sandaling ito, isang boses ng lalaki ang tumunog at nakatawag ito ng atensyon ng lahat. Nang hindi tumitingin sa kanya, alam na ni Guning kung sino siya mula sa kanyang boses, gayon din si Leng Xiaojia. Nanatiling kalmado si Guning, habang si Leng Xiaojia ay medyo nataranta. Zhang Roikan. Nagulat si Shi Yanyan nang makilala si Zhang Roikan dito, at hindi alam kung ano ang gagawin ngayon. Binigyan niya si Leng Xiaojia ng isang sulyap upang tanungin ang kanyang opinyon sa katahimikan. Bagamat nagkaroon ng bangin sa pagitan ng pamilyang Zhang na isang karaniwang mayamang pamilya, at sa pamilyang Shi na isang napakayaman sa pamilya, ang pamilya Zhang ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa pamilyang Leng. Higit sa lahat, nagustuhan ni Leng Xiaojia si Zhang Roikan, at ayaw makipag-away sa kanya. Gayunpaman, labis na hindi nagustuhan ni Zhang Roikan si Leng Xiaojia at lumayo sa kanya. Si Leng Xiaojia ay nasa masamang kalagayan ngayon dahil kay Zhang Roikan. Isang oras lang ang nakalipas, nagkita sila ni Zhang Roikan, at inimbitahan siya ni Leng Xiaojia na kumain at manood ng pelikula ng magkasama, ngunit tinanggihan siya ni Zhang Roikan. Sige. Maaari naming iwan ang mesa sa kanila, ngunit kailangan naming makibahagi sa iyo ng mesa. Sinamantala ni Leng Xiaojia ang pagkakataong kumain kasama si Zhang Roikan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Zhang Roikan si Leng Xiaojia, at tumingin kay Guning ng may katapatan. Guning, gusto mo bang kumain sa amin? Noon pa man ay gusto kitang makasalo sa pagkain, kaya siguro ngayon ang aking maswerteng araw. Zhang Roikan. Hindi makapaniwala si Leng Xiaojia sa kanyang mga mata. Bakit inimbitahan ni Zhang Roikan ang babaeng ito na kumain kasama niya? At parang close na close sila. Ano ang kanilang relasyon? Napaisip si Leng Xiaojia sa sarili. Bakit hindi? Sabi ni Guning. Dahil nagkatagpo sila, hindi tatalikuran ni Guning si Zhang Roikan. Bilang karagdagan, napansin ni Guning na ang mayabang na babae ay may gusto kay Zhang Roikan, ngunit hindi siya nagustuhan ni Zhang Roikan. Kung gayon, natutuwa si Guning na makitang nagagalit ang mayabang na babae matapos siyang imbitahin ni Zhang Roikan. Hindi pinansin ni Zhang Roikan si Leng Xiaojia at iginiya si Guning sa kanyang mesa. Nabaluktot ang mukha ni Leng Xiaojia sa galit, at nawalan siya ng gana, sabay naglakad palabas. Ang kanyang mga kaibigan, syempre, ay hindi manatili sa restaurant at umalis kasama siya. Sikat ang restaurant na ito at hindi nagtagal ay na-occupy na ang huling bakanteng mesa. Bagamat gusto ni Leng Xiaojia si Zhang Roikan, masyado siyang mayabang para sabihin sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang lalaking gusto niya ay dapat makaramdam ng karangalan at makaawa sa kanyang pagmamahal, at palagi siyang naniniwala na siya ay mas mahusay kaysa sa mga lalaki. Kahit na niyaya niya si Zhang Roikan na kumain ng sama-sama o manood ng pelikula ng magkasama, napakamayabang pa rin niya at sinabi na parang ginagawa niya itong pabor. Dahil sinasadya siya ni Zhang Roikan ngayon, halatang hindi siya mananatili dito at umalis kaagad. Gayunpaman, aanyayahan niya si Zhang Roikan na tumambay muli sa kanya pagkatapos mawala ang kanyang galit. Hindi siya pumayag na sumuko, dahil pinukaw ni Zhang Roikan ang kanyang pagnanais na masakop. Ang isang taong nakasentro sa sarili na may malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili ay palaging nais ng kung ano ang hindi niya maaaring makuha. Sinundan ni Guning si Zhang Roikan sa mesa, at binati si Tang Qingyang nang makita siya. Pagkatapos ay nagpakilala na sila sa isa't isa. Eto, order ka ng kahit anong gusto mo. Ibinigay ni Zhang Roikan ang menu kay Guning, dahil sila ni Tang Qingyang ay nag-order lamang ng ilang pagkain para sa 2 tao.
Salamat. Kinuha ni Guning ang menu. Umorder din sina Song Mani at Sia Yicho ng kanilang paboritong pagkain. Guning, ano ang ginagawa mo sa mga araw na ito? Tinanong ni Jang Roycan si Guning na nagpapanggap na napaka-casual. Nakikitungo sa isang bagay, sabi ni Guning, ngunit hindi na sinabi sa kanya ang higit pang mga detalye. Dahil ayaw ni Guning na sabihin sa kanya ang karagdagang detalye, hindi na nagtanong pa si Jang Roycan. Oh, kung makikilala mo muli ang mga babaeng iyon sa hinaharap, mas mabuting lumayo ka sa kanila, lalo na ang nakipagkompetensya para sa mga bakanteng upuan laban sa iyo, sabi ni Jang Roycan. Bagamat alam niyang magaling si Guning sa kung fu, hindi nito malulutas ang lahat. Minsan, kapangyarihan ang susi sa anumang problema. Oh, ano ang background niya? Tanong ni Guning na may pagkamausisa. Ang pamilyang Leng sa kabisera, direktang sabi ni Jang Roycan. Mga ad ng pub future. Ang pamilya Leng. Nagulat si Guning. Ang pamilyang Leng sa kabisera ay tiyak na pamilya ni Leng Xiaoteng. Tila hindi maiiwasan na muli niyang makilala ang babae sa hinaharap. Sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng na ang kanyang lolo lamang ang kanyang pinapahalagahan sa kanyang pamilya. Kaya maaari itong lumaban ng walang pag-aalinlangan kung ang ibang mga miyembro ay may mali sa kanya. Nang makitang nagulat si Guning, naisip ni Jang Roycan na medyo natakot siya, kaya agad niya itong inalo. Huwag kang mag-alala. Matutulungan kita kung nagdudulot siya ng problema sa iyo. Ayos lang. Kakayanin ko, sabi ni Guning. Sa katunayan, wala siyang pakialam kay Leng Xiaojia. Kung wala siyang suporta ni Leng Xiaoteng, malamang na matatakot siya sa kapangyarihan at impluwensya ng pamilya Leng, ngunit hindi na siya kailangang matakot ngayon dahil boyfriend niya si Leng Xiaoteng. Oh, libre ka ba ngayong gabi? Kung oo, bakit hindi tayo sumama sa isang club pagkatapos ng hapunan? Tanong ni Jang Roycan. Gusto ko, pero may kailangan akong harapin. Tumanggi si Guning. Mabuti, hindi iginiit ni Jang Roycan, ngunit nakaramdam siya ng pagkabigo. Si Leng Xiaojia, na umalis sa galit ay walang ganang kumain, kaya nagpunta siya sa isang bar mamaya. Masama ang mood niya ngayon, kaya inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pag-inom kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Xi Yanyan at Qin Biexen. Napakayabang ni Leng Xiaojia, kaya't nakipagkaibigan lang siya sa mga galing sa super rich o makapangyarihang pamilya. Si Xi Yanyan ay ipinanganak sa isang napakayamang pamilya sa kabisera, habang ang ama ni Qin Biexen ay isang senior administration official sa kabisera. Bagamat hindi kasing ganda ni Leng Xiaojia ang background ng kanilang pamilya, lahat sila ay mula sa mataas na lipunan. Gayunpaman, tanging ang pamilyang Leng at ang pamilyang Xi ang naging napakayaman at makapangyarihan sa mga henerasyon. At maraming miyembro ng dalawang pamilyang iyon ang humawak ng mahahalagang posisyon o malaking impluwensya sa politika o negosyo. Sa pamilyang Qin, sa kabilang banda, ang mga magulang lamang ni Qin Biexen ang may malaking trabaho sa gobyerno. Iyon ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng impluwensya ng isang solong tao at ng kapangyarihan ng isang buong pamilya. Habang papunta sa bar, biglang may naisip na tanong si Xi Yanyan, kaya nagtanong siya, Xiaojia, sa tingin ko iba ang pakikitungo ni Jang Roycan sa babae. Hindi ko pa siya nakitang ganito kaingat at kabait sa isang babae. May gusto ba siya sa kanya? Nang marinig iyon, tumigil sandali si Leng Xiaojia sa paglalakad, at pagkatapos ay napagtanto na iba talaga si Jang Roycan ngayon. Gusto niya si Jang Roycan, kaya natural na marami siyang alam tungkol dito, at hindi pa niya ito nakitang napakabait at nagkusa na lumapit sa isang babae. Sinasadya ba niya ito para inisin si Xiaojia? Sabi ni Qin Biexen. Kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kapag nakita ko siyang muli, ipinapangako ko na babayaran ko siya. Sabi ni Leng Xiaojia na may matinding puot. Napahiya siya sa publiko ngayon dahil kay Guning, kaya hindi niya mapapatawad si Guning. Mga ad ng pub future. Nang matapos ang hapunan ni Leng Xiaoteng, nasa gitna pa rin si Guning, kaya natanggap niya ang tawag nito sa kalagitnaan ng pagkain.
Nasaan ka na ngayon? Kumain ka na ba? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nasa commercial district ako ngayon, at kumakain pa rin ako, sabi ni Guning. Kailangan mo bang sunduin kita? Tanong ni Leng Xiaoteng. Oo naman, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Nasa kay Kaini ang resulta ng investigasyon ni Ning Chiangkai. Ang pinuno ng opisina ay inilipat sa ibang departamento sa ibang lungsod, ngunit walang nakakaalam ng mga detalye. Dito, walang nakakaalam kung pinagtaksilan din niya si Kai Kaini, ngunit sinabi ng sekretarya ni Kai Kaini na wala silang anumang matibay na patunay laban kay Xinghe. Nang marinig iyon, medyo gumaan ang loob ni Kai Kaini. Hindi nagtagal ay dumating si Leng Xiaoteng sa masarap na lungsod, at natapos din kumain si Guning at ang iba pa. Saan ka pupunta ngayon? Maaari kitang ipadala doon, sabi ni Jiang Roikan. Salamat, sasanduan tayo ng kaibigan ko, sabi ni Guning. Malaki. Hindi na nagsalita pa si Jiang Roikan, ngunit nakaramdam ng pagkadismaya. Nang sabay silang lumabas, nakaparada sa labas ang sasakyan ni Leng Xiaoteng. Nagpaalam si Guning sa kanila, at nakita sila ni Jiang Roikan kasama si Tang Qingyang na sumakay sa kotse sa pintuan. Nang makita si Guning na naglalakad palabas kasama si Jiang Roikan, hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Hindi ba't sinabi niyang tatanggihan niya ang imbitasyon ni Jiang Roikan para sa isang pagkain? Bakit sila sabay na kumain? Naramdaman ni Guning ang inis ni Leng Xiaoteng nang nasa kotse na siya. Napagtanto niya kaagad na galit siya dahil kay Jiang Roikan. Kahit na nagkataon lang na kumain siya kasama si Jiang Roikan, hindi alam ni Leng Xiaoteng, kaya maliwanag na galit siya ngayon. Agad itong ipinaliwanag ni Guning kay Leng Xiaoteng, at nawala ang galit ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi sinabi ni Guning sa kanya na ang babae ay si Leng Xiaojia. Sa simula ay nakaramdam ng stress sina Xia Yicho at Song Mani sa sasakyan, ngunit pagkatapos ay unti-unting nasanay. Pagkatapos, ipinakilala sila ni Guning sa isa't isa. Napakadilim sa loob ng sasakyan, kaya hindi malinaw na nakita ni na Xia Yicho at Song Mani ang hitsura ni Leng Xiaoteng, kung hindi ay mamangha sila pati na rin sa kasabikan. Tinanong ni Guning ang mga address ni na Song Mani at Xia Yicho, pagkatapos ay pinabalik sila ni Leng Xiaoteng bago sila pumunta sa kanyang bahay. Kapag nawala si Guning, labis na nalungkot si Jiang Roikan, ngunit walang magawa si Tang Qingyang tungkol dito. Tara na. Matagal na siyang wala, bahagyang kinatok ni Tang Qingyang ang braso ni Jiang Roikan. Napabuntong hininga si Jiang Roikan, pagkatapos ay tumalikod. Tara inom tayo. Nasa bad mood siya ngayon, at gusto niyang uminom ng beer. Tara na. Dahil ang kanyang malapit na kapatid ay gustong uminom, si Tang Qingyang, syempre, ay hindi tumanggi. Si Cao Wenxin at Ai Xinyo kasama ang mga kaibigan ni Ai Xinyo ay malapit nang mag-adjourn sa isang KTV club, ngunit palaging absent look si Cao Wenxin dahil iniisip niya si Jinbei. Napansin iyon ni Ai Xinyo habang kumakain, ngunit hindi siya nagtanong dahil napakaraming tao sa paligid nila. Dahil nasa labas na sila ngayon, tinanong ni Ai Xinyo si Cao Wenxin, "Wenxin, okay ka lang ba?" "Oo," sabi ni Cao Wenxin. "Talaga? Hindi ako pipi at matagal mo nang suot ang absent look na ito." Inilibot ni Ai Xinyo ang kanyang mga mata. Mga ad ng pub future. Mabuti. Alam ni Cao Wenxin na hindi niya ito may tatago sa kanyang mabuting kaibigan. Nagkaroon ako ng conflict sa isang babae ngayon. Gumamit siya ng ashtray para hampasin ako, at pinrotektahan ako ng isa kong kaibigang lalaki na hindi tamaan, pero nasugatan siya sa ulo, at ngayon ay nasa ospital pa rin siya. Sa tingin ko dapat ko siyang alagaan dahil nasugatan siya para sa akin, ngunit ngayon ang iyong kaarawan pagkatapos ng lahat, kaya sinabi niya na pumunta ako dito. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang, hindi na sana kita pinilit na pumunta dito. Nagulat si Ai Xinyo at nakonsensya. Bumalik ka sa kanya. Magiging maayos din ako dito. Pero birthday mo ngayon. Ako, sa totoo lang, gusto rin ni Cao Wenxin na bisitahin si Jinbei sa ospital,
pero naisip niya na magiging unfair para kay Aishinyo. Lumipad siya dito para dumalo sa birthday party ni Aishinyo. Ayos lang. Ilang taon na kaming magkaibigan. Hindi ako takutol. Si Aishinyo ay napakamaalalahanin. Kung nalaman niya ang katotohanan, ngunit pinagbawalan pa rin si Cao Wenshin na umalis, ito ay magiging napakasama. Well, bibisitahin ko siya. Shinyo, pasensya na. Saglit na nag-alinlangan si Cao Wenshin, ngunit nagpa siya pa ring umalis. Hindi naman big deal. Umalis ka na. Huwag kalimutang magdala ng pagkain para sa kanya, sabi ni Aishinyo at itinulak palabas si Cao Wenshin. Pagkatapos noon, nagdahilan si Cao Wenshin at umalis. Nakinig siya kay Aishinyo at gusto niyang tawagan si Jinbei para tanungin kung ano ang paborito niyang pagkain. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi sila nagpalitan ng mga numero ng telepono sa isa't isa, na ikinagalit niya. Sa huli, bumili lamang si Cao Wenshin ng ilang prutas para bisitahin siya. Nang makabalik siya sa ospital, si Xu Jinchen ay nasa kwarto ng pasyente ni Jinbei. Nainis si Jinbei pagkaalis ni Cao Wenshin, kaya tinawagan niya si Xu Jinchen para samahan siya. Hindi alam ni Xu Jinchen kung ano ang nangyari kay Jinbei hanggang sa tinawag siya ni Jinbei. Siya ay nabigla at dumating upang bisitahin ang Jinbei nang walang pagkaantala. Nang makita niya si Jinbei, ang una niyang reaksyon ay katulad ng kay Leng Xiaoteng. Paano ka nataman ng ashtray? Ito ay isang hindi malay na aksyon, sabi ni Jinbei. Sa katunayan, maaari niyang itulak si Cao Wenshin palayo, kaya wala sa kanila ang tamaan, ngunit hindi na siya nag-isip pa noon. Gusto mo ba siya? Tanong ni Xu Jinchen, hindi alam niya ang sagot. Mga ad ng Pub Future. Oo. Inamin ito ni Jinbei. Well, parang magkakaroon ng girlfriend ang isa pang miyembro ng team namin, pero single pa rin ako. Biglang nalungkot si Xu Jinchen. Si Leng Xiaoteng, si Ming at ngayon ay nakilala na ni Jinbei ang kanilang mga babae, ngunit ang kanyang babae ay wala kahit saan. Wala pang senyales na may mangyayari. Nakangiti si Jinbei. Kahit na gusto niya si Cao Wenshin, hindi naging madali para sa kanila ang magkasama. Kailangan pa nila ng mas mahabang panahon para magkaayos. Ang unang pag-ibig ni Xu Jinchen ay nasa kolehiyo. At nanatili siyang walang asawa sa loob ng mahabang panahon mula noon. Kaya hindi siya makapagbigay ng anumang payo para sa kanyang malapit na kapatid ngayon, ngunit maaari lamang umasa na magiging masaya si Jinbei. Nang mga alas 8 ng gabi, dumating si Cao Wenshin. Naisip ni Jinbei na hindi pa babalik si Cao Wenshin hanggang 10 PM, kaya nagulat siya nang makita siya noong 8 PM pa lang. Kumusta, Mr. Xu? Binati ni Cao Wenshin si Xu Jinchen. Kumusta? Bumisita ako sa Jinbei pagkatapos kong marinig ang nangyari. Dahil nakabalik ka na, sa tingin ko mas mabuting umalis na ako ngayon, sabi ni Xu Jinchen. Paalam. Hindi na nag-isip pa si Cao Wenshin at pinaalis si Xu Jinchen. Nang mag-walkout si Xu Jinchen, binigyan niya si Jinbei ng nakaka-encourage na tingin. Bakit ang aga mong bumalik? Tanong ni Jinbei nang wala na si Xu Jinchen. Hindi naman dahil sa ayaw niyang makabalik siya ng mas maaga, kundi dahil naisip niyang kailangan nitong ipagdiwang ang kaarawan ng kaibigan noong gabing iyon. Dahil ba sa kanya? Sa pag-iisip na iyon, natuwa si Jinbei. Pumunta ako dito after dinner. Uminom sila, pero wala akong ganang uminom ngayon, kaya hindi ako sumama sa kanila. Nako, gusto kong bumili ng pagkain para sa iyo, ngunit wala akong numero kaya hindi ko alam kung ano ang bibilhin. Sabi ni Cao Wenshin. Nang marinig iyon, napagtanto din ni Jinbei na hindi pa sila nagpapalitan ng mga numero ng telepono. Kung hindi mo takutol, maaari tayong magpalitan ng mga numero, magalang na sabi ni Jinbei, ngunit siya ay lubhang nababalisa. Oo naman, sabi ni Cao Wenshin, at pagkatapos ay nagpalitan sila ng mga numero ng telepono. Nang bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanyang bahay, sabay-sabay siyang idiniin ni Leng Xiaoteng sa kama. Gayunpaman, nagring ang telepono ni Guning nang sinimulan niya itong halikan.